Nako, tila nagdeklara na itong si dating Governor Chavit Singson ng giyera dito po kay Pangulong Marcos Jr. At ayon sa kanyang inilabas na mga pahayag sa kanyang press con ay marami rin po ang nasurpresa at ito, hihimayin lang ho natin yung mga binabanggit po ni dating Governor Chavit Singson laban po sa Marcos Jr. administration. Ito yung pinaka-summary. At unang-una, ang sabi ho niya ay dapat ho yung ginagawang investigasyon ng Independent Commission on for Infrastructure, di ba may binuo si Pangulong Marcos Jr., dapat unahing imbestigahan yung Ilocos Norte. Ito po yung probinsya o home province ni Pangulong Marcos Jr. At yung kanyang anak niyo dyan ay kongresista si Sandro Marcos. Kasi ito raw po ang may pinakamalala at malawak na irregularidad sa flood control projects na kung saan ito po ay naganap sa pinakatungkil ng ilong, di ba, ng Pangulo at yung sa kanyang home province. At ito ho yung sabi niya ho, paano magiging credible? Yung sa mga diskaya, nako, diyan po diyan nakakuha sila ng napakalaking portion ng project mismo sa home province ni Pangulong Marcos. At bukod diyan, itong aligasyon ng korupsyon na sinasabi ni Chavit Singson ay yung sa flood control funds nasa 10 billion pesos di umano. Sa ilalim po ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. ang na-corner ng mga kontraktor na iniugnay sa Diskaya family. Kasi ang dami ho niyan, siyam ho ang kanilang kumpanya, di po ba? So talagang na-corner ho ng mga Diskaya. Kaya ang tanong ho rito, paano magkakaroon ng kredibilidad itong si Pangulong Marcos Jr.? Yun po, ito nangyari mismo sa kanyang home province. Yun nga, nasa bakuran mo, tapos di ba? Ngayon parang ang sinisisi lang mga Diskaya, yung pala, mismo sa home province ng Pangulo ay doon po na mayagpag ang nasabing kontraktor. At sabi ho ni Chavit, Manong Chavit, nako, wala raw pong isang salita. Wala raw pong word of honor. Ito pong si Pangulong Marcos. Siyempre katulad ng yung kanyang mga inconsistency dito po sa impeachment laban po kay BP Sara, nasabi niya hindi raw po siya wala raw siyang pakialam diyan, pero yung anak niya ang nagtulak, 'di ba, si Congressman Sandro. Sabay, kung ayaw mo talaga, pwede mo sabihin, anak, tumahimik ka, ayaw ko niyan. Wag mo ituloy, dapat ganoon pwede, 'di ba? So sabi niya, hipokrito raw itong si Pangulong Marcos nang sabihan niya, di ba, sa kanyang sona na nakakahiya kayo. Yung tungkol po sa korupsyon, dapat ang sinabi raw po ng Pangulo, nakakahiya na tayo. Kasi mismo siya guilty. Diyan po sa kanyang probinsya. So, yun po, at isa rin sa pinakatampok sa pahayag ni Governor Chavit ay yung kanyang apela sa mga estudyante. At na kung saan yung mga lahat po ng mga estudyante, youth leaders, dapat po talagang tumindig at labanan po ang korupsyon dito po sa ating bansa dahil sa yung kanilang kinabukasan ang nakasalalay dito. Yun ho mga kababayan. At sabi ho niya, ito lang po ay umpisa. Umpisa pa lang po ng kanyang mga expose. At nangako itong si Manong Chavit na lalantad pa ho yung mga iba pang mga anomalya na may kinalaman sa mga infrastructure projects nationwide. Ayun ho. So, sa pangkalahatan, ito, may binabanggit. Ito, sinasabi ho, panoorin nyo ho muna yung portion nitong pahayag mismo ni dating Governor Chavit Singson laban po kay Pangulong Marcos. At kayo ho, magbigay po kayo ng komentaryo, bagamat yung karamihan sa ating mga kababayan, alam na ho, no? At napanood na rin po yung itong naging pahayag ni Governor Chavit. Pero baka sa mga hindi pa nakakaalam, at siyempre, yung ating komentaryo, maibigay ko, maishare ko rin sa inyo,
Pakinggan ho muna natin itong video, bahagi ng pahayag ni dating Governor Chavit Singson. Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa si Dave Simpson. Matino po yun. Kaya nangigiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ang kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman ng military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang guro. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, ano natin yung paalala ko lang, education is very important.
Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas. Uutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa, ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung Sir Diskaya, sila ang contractor niya eh. So, ang pakiusap ko po, ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil amin nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. Your future, this is your future, yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag, dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. O, yan po. Napakinggan nyo ho. Talagang, di ba? Yan po ay simula na ng gera sa pagitan ni Manong Chavit Singson at ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. So, sa suma total, yung binabanggit ho ni Governor Chavit, ito ho, tarang director niya na ho na inaakusahan, ito pong si Pangulong Marcos Jr. na tila kinonsinte o yung korupsyon diyan po sa Ilocos Norte, yung flood control projects at yun ho. So, kung sa iyong sariling bahay hindi mo ma-resolba, hindi mo malinis ang korupsyon, paano na sa buong bansa? So, yun lang po ang binabanggit ni Manong Chavit Singson. Kayo ho, ano masasabi niyo dito sa naging pahayag ni dating Governor Chavit Singson at mukhang winasak na ho ni PBBM, nawasak na ho yung tinatawag na Solid North dahil sa humiwalay na po ng landas at ito pong si dating Governor Chavit Singson nakilala ho dyan sa Ilocos Sur, tapos Ilocos Norte naman ang mga Marcos. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.